Ano naman? Mag-live mo ko. Tao dali. You're live. Oh. Ito sa live. Ito ba? Ano ang Pilipinas? Live ka rin, live. Share na ako. Okay, maayong adlaw sa tanan. Mading ka ba, okay? Nagan? Na. Nakuha na ba? Mugana ni siya. Na? Mugana lagi. Mugana lagi. Okay, maayong adlaw sa tanan. Mading ka ba, okay? So, mag-discuss na karon ato ang ikutin nyo ang katong CDI 3 or the Specialized Crime Investigation 2 interview and interrogation. So, nanata sa area sa kanang interview and interrogation. Then, ato din i-discuss karon katong sa mga money laundering o human trafficking. Nakoy ko ano yun, nakoy ka nang separate ako ni. Dili ka ni? Nakatong na PPT sa kan ba? Sa money laundering bitaw kan. Money laundering o katong money laundering o human trafficking. So malunggan na? Malunggan na? Okay bro, nagtataan na ba? Ito check. Nakoy ko ano yun, nakoy ka nang separate ako ni. Dili ka ni? Dengan ko. Kasi yung ganyan may issue ba? Nag-mic. Nag-mic lagi ko para malunggan. So, mukhang manibun mo conceal ka ng mga saba. Kanang iyo pa niya. So, ito sa ito. Sa kuwan. Mo nitong di pangunta na miagid ha. Walay nakatubag. Kita mo na ako tubag. Kung sa kita ng importante eh? Kung sa tong rights ba? Rights of the person under custodial investigation. Pero katong constitutional na rights, dili katong statutory, kaya katong statutory, katong man tong sa 7428. So, Section 12, Article 3. Aka na ang sakto na answer. Section 12, Article 3 of 1987. Philippine Constitution. Any person under investigation have the right to be informed, right to remain silent, right to have a competent and independent counsel, preferably on his own choice. If the person cannot afford the services of the counsel, he must be provided with one. Their rights cannot be waived except in writing and in the presence of counsel. Kana tong rights sa accused under custodial investigation. So pinakauna, balik ko na to, inform yun ang accused sa rights. Pag example, madakpan nimo. Kung arrested nimo, either with warrant of arrest o with warrantless arrest, automatic magid inform na to siya unsa iyang rights. O pinakauna gyud paila siya. Kana may pinakauna, inform nimo kinsa ka, anong nakay authority na i-arrest siya, then inform nimo siya unsa iyang rights, unsa ang nature and cause of the accusations against him. Pinakauna gina, alangan naman nagputo nimo diretso din ka, you have the right to remain silent, di ba? Istorya gini mo na nakaisala unsa mong sala, example nang rape ka, sudakpod ka namo kay nang rape ka, na aya dayon remain silent. You have the right to remain silent, kanang balik-balik. You have the right to have competent and independent. Rights cannot be waived. Unsa man ning waive? Ang waive, unsa ning waive? Kanang burag imo ang gibalibad ka ba? Sa burag imo ang wala nimo, dili nimo ipa-exercise imo rights. Balibad ko, i-waive na ko ang rights.
So, nakabutang dire, cannot be waived unless except in writing. So, dili pwede express na giistorya ra. Diba? So, kung dakpon ang tao, extrajudicial man na, dili pwede ma-waive yung rights na muistorya ra. Na giistorya ra sa police na, sir, nag-waive man to sa iyang rights, nagbalibad sa iyang rights, pero istorya ra sa police officer, di na pwede. Diba? Appeal din na ang kanang it must be put into writing, then napoy presence sa council. So, ito yung mga rights. Again, general rule, it cannot be waived. So, dili pwede mabalibaran sa iyong rights. Diba? So, unless i-express niya, siya mo nag-istorya, pero it must be put into writing. Kaya nga nung it must be put into writing, gidakop man na siya outside the court. O, unsa gihinanawan ana sa korte na tinuod bagin na giwib niya yung rights. So, nagi-presence sa attorney, kaya para dili bias, o dapat into writing. Para may bawaan sa kanang sa korte. So, kana, yung rights. No torture, force, violence, threat, intimidation, or any other means which vitiate the free will shall be used against him. Diba? Sa pa, di pwede mo i-torture. O sa man ang mga kuwan sa torture. Yan ang diba? Mga kinds of torture. I-force mo siya para maka-istorya. I-force nimo, pugso nimo, i-treat nimo, intimidate nimo, gamitan nimo torture. O sa torture. Namantay ko, di ba? Physical torture. Pwede mo pasakitan. Para mo istorya, di ba? Bit sa saya. Sala. Sala. Bisag, di ba? Bisang pag tinuod na siya mo'y nakasala, basta ang pagkuha ni mong evidence, pag-acquire or pag-gather ni mong evidence na iyang gitistify na siya ang nakasala is sayop na pamaagi, di ba? So, meaning, wala nagiagi sa rules and procedures, ba? So, na-violate na rights, o bisang pag tinuod na siya ang nakasala yun. So, di po na admissible as evidence in court. Yan naman, di ba sa admissibility of evidence, duwa man, dapat relevant. Ikaduwa is kanang dapat competent. Competency. Kung siya tag-competency, competent na dapat, dili incompetent. So meaning, kanina mga nakuha nimo na mga ebidensya, it is not excluded by the rules. Di ba, Doy? Kay kaning gitorturing mo siya, hindi ko latan mo physically, excluded man sa rules. So bisang pag tinuod na siya ang nakasala, imo ginang di ginadawaton sa korte. Align magyapon na sa kanyo katong gitawag ito na the fruit of poisonous tree doctrine. Kanitong binakuan pirmi katong sa former President Duterte na kato daw iya ang mga rules and procedures case kanang wala daw na align sa rule, katong pag-arrest niya is wala na align sa rule. So meaning fruit of poisonous tree doctrine daw to. Unsa nang fruit of poisonous tree doctrine? Bawal na. Ano man, burag kon ba? Burag kahoy bitaw sa prutas. Na pag ang ugat, yung root is na ay lason, katong prutas niya automatically, yung mga prutas na unod, pag imuan ng kwaon, dili gyapon makaon nga naman, sumpay raman sila. Diba? Bisang pag naibunga ang inyong pag-arrest, tinuod na nakakuha mong evidence na nagtestify siya na siya ang nakasala. Pero ang inyong pamaagi, lason man, di ba? Dili ginadawaton sa korte. So that is the fruit of poisonous tree doctrine. So kana, di ba? So pag torture, dili lang pud ta mo istorya na torture physical, di ba? Napud tay gitawag na emotional torture. Psychological. Example, i-blindfold mo siya. Ipasuri-suri nimo sa different sa area of responsibility nimo na wala siya kabalo asa mo adto, di ba? Psychological torture na, may yang una-una, ikuan siya. Salvage anytime, di ba? Nana. Unsa pa? Anong dili mo pakaunon? Di ba? Torture ka pa na, dili nimo patulog. Hindi patulog ka na sige mo questionon. Sige nimo pangotanon, sobra. Di ba? Di pa siya matubag, matulog na sa balik. Nana. Pangotanon nimo siya sa katong imbis lamit na kaya ang tulog niya. Torture na, di ba? So kung gigamitan nimo na, nakuha nimo ang evidence during pag-arrest,
Hindi na siya dawaton as evidence. Siyang pag tinuod na siya ang nakasala. Oh, that's the reality. Kaya na po na nakabutang sa procedure. So, paloy, violence, threat, intimidation, kanang wala siya freedom bitaw na siya mo ang kagalingon, di ba? Di mo naman pwede butan ang tao. So, kung unsa iyang gusto makuha, for example, kanang nakakuha ka og evidence saya diba, dili niya kabubuton, dili niya free will because of torture, hindi na pwede. Bawal na. Pag-treat na may tabo sa mong pamilya. Kana, i-treat, intimidate mo siya. Gina-intimidate ni mo. Hindi magpakita na, anak, pakita na yung picture. Ano okay, nana, di ba? Or pakitaan ni mo pusil pirmi. Dili na ba ni mo ila ang ako ang kanang suspect? Ano na ba? Treat and intimidation mo na. Intimidate ni mo para dili niya ba ang pinaka-essence mong ani ganung bawal ni siya kay bura maging mo gina control ang tao ba na bisag iyang kabubuton na mutug-an siya tuod or imo ang ginatagaan og force ang sige dayon sabagay secret detention places solitary incommunicado or other similar forms of detention. Naay ka na isa sa kanang sa Manila bitaw dito kanang naa sila detention pero patago. Nga naman gibutangan og burag kabinet, di ba? Imbis na makita unta ang lock up. Kanang kung asa gipriso kabalo man to siya unsa ang lock up. Dira ginabutang tong temporarily atong mga gidetain na tao na wala pagiadto sa prosecution or sa court, di ba? Bisag makita unta na dapat kitaguan og kabinet, di ba? So meaning bisan pag namubisita sila wala sila kabaluin na bagidira mo kan kay wala man di makita. So kanang secret detention bawal na, di ba? Kanang wala ni magipakita ba asa sila gidetain. Sekreto kayo, di ba? Kamuray na kabalo, di ba? Pati ng mga solitary confinement. Isa lang siya. Dayon gabi pagkaguot incommunicado kanang dili siya maka-communicate, di ba? Kana bawal gyud na, prohibited na. I-prohibit by law gyud na. Di ba? Ang effect sa law ang reason nga noon na ang balaod kay i-prohibit ka or i-kuan ka, ipugos ka na buhaton di ba? Pero kadalasan is prohibition. Pero naagya po yung mga katong compelling, di ba? Kung may nakabuk duwa, either to compel yo na buhaton ning sakto or i-prohibit yo na kana is dili maayo. Pero kadalasan ang sa balaod prohibition. Pero naagya po yung compelling. Kasi kung sa kanay katong gi-compel na ipabuhat. Example, katong treason, di ba? Misprision of treason. Di ba? Kuan man ulit. Kanang kung dapat kung nakabalo ka na conspiracy and proposal to commit treason, dayon wala nimo gisumbong. So gasuri ang balaod na dapat isumbong nimo na. Kay wala di mo sumbong misprision of treason mo na. Or katong katong abandonment, di ba? Of injured person. In uninhabited place. Di ba? Lugar na walay tao. Hindi walay nabit, nakalabay ka, nakita nimo na duguan. Nangayog tabang, wala nimo gitabangan. So, kasuhat gyapon ka. Walay laing makatabang man, ikaw man. Okay lang unta kung naitabo to sa public. Wherein dagan ang pwede mo tabang. Ikaw ra may isa nakakita. So wala nimo gitabangan. So ana, compelling man na, di ba? I-compel ang tao para buhaton. Pero kadalasan is prohibition. Wala kani prohibition na i-prohibit ang isa ka police officer o law enforcer na buhaton ni mo ani while kanang under custodial investigation. Tanan na klase sa investigation bisan pagdili kaning sa interview na investigation. Tanang klase. Bisan pagdili kaning sa specialized crime investigation. So pinakutang ni. Any confession or admission obtained in the violation of this or section 17 whereof shall be inadmissible in evidence against it. Inadmissible as evidence. Nala na kaning kuha any confession or admission na na-obtain mo sa pag-torture, pag-force nimo, pag-violence niya, or any na sa section 17 kay inadmissible, dili madawat sa korte. Okay, ito itong istorya katong sa Fruit of Poisonous Tree Doctrine, di ba? Dili siya madawat. Next. Purposes of interrogation. By the way, ang sige, na sa interrogation
Ang interview interrogation. Interview, hindi kan inquiry ba? Inquiry, casual. Casual questioning ng interview. Balik-balik ko na to. Casual questioning. Ang interrogation is katong vigorous questioning. Hard. Or forceful. Ang ginag-istorya forceful. Or gabitang techniques. Pero dili bud pasabot na forceful, paminaw mo. Dili bud pasabot na forceful, gigabitan nimo kusog. Kay bawal gito, di ba? Bawal bitong kanang mga torture. Ang bud pasabot anang forceful or vigorous, kanang magamit kag techniques para psychologically iyang maistorya ang gusto nimo na makuha na information siya. Sa kana may kanang kuan anang vigorous, hard, di ba? So ang uban magyud, di ba, ang pagkuan sa uban, pagtuo sa uban ang interview, witness ra or victim. Dili no ana ang bud pasabot. Kung sa tag kanang interview, casual inquiry ra, casual questioning, pero dili bud pasabot na kung casual questioning na walay techniques na gigamit is ang biktima or witness. So pwede pud ang suspect. Tiban ninyo ang suspect pwede nato ma-interview. Especially pag ang suspect is kanang cooperative. Diba? Dili siya reluctant to give information. Pero kadalasan man yun, ang suspect reluctant magina. Kaya di magina mo tugan ang uban. Muna, mura siya mabutang na to na interrogation good kadalasan ang ginabuhat na to sila. Pero again, dili but pasabot interview, witness ra ang tagaan ana. Pwede i-interview ang suspect. The same sa interrogation, ang interrogation is kuan man vigorous questioning, gamitan og techniques, di po but pasabot na gamitan mong techniques, ang suspect ra ang imo ang tagaan og interrogation. Pwede po ang biktima o ang witness. Ngano man na ay mga witness na reluctant to give information. Dili siya cooperative. So meaning kanang dili bitaw mo dili mo cooperate. Ba? Mahadlok mo ba, di ba? Dili kayo kuan ba, di kayo istorya. Kay makasabot mo punta ano man na may mga witness na mahadlok sa suspect, di ba? So reluctant sila na makakuha o makatag information kay tungod balikan, either balikan or unsa ba? Makapikto sa ila ang adlaw-adlaw na activity. Makasamok sa ila mo na di na siya mohatag. So kung ano na ang mga witness, no? Imong gamitan interrogation. So technique psychological, dili ko na tahon. Apil ang biktima, di ba? May mga biktima na mahadlok yapon. Dili kayo kuan ba? Kanang ang batay mo ng biktima na kanang dili kayo mohatag information. Mura ra siya kuan ba? Mura siya kuan mito mura siya kanang tulala ra. Kaya man na trauma. Dito na din musulod ang kanang i-debriefing mo ang biktima. Then tagaan yung mga techniques para makuha ang information. Na yung mga na biktima na mahadlok po sa uban. Uban, mahadlok mo say. So, kana ang kalainan sa interview integration. So, sa purpose sa integration? So, sa purpose sa integration Obtain valuable facts to the subject. Facts. Eliminate the innocence. Identify the guilty party. O obtain confession. Ang kanang yung pinaka-purpose. Valuable facts. Dapat ang witness, di ba rin? Kanang messenger of facts. Ngano man, patigala ta, sir, kanong ang witness ginapabutang dito or ginatawag sa korte through subpoena. Ngano man, ang witness is, kuan siya, messenger of facts. So, dapat, kung messenger of facts ka, especially ang kanang mga kuan, mga witness, sige, kung messenger of facts ka, dapat ang imo ang gi-istorya isakto. Meaning wala kay kanang kuan ba, dili ka tumutumugo istorya. Na may mga witness na kuan ba? Na gatumutumo istorya. So kung kana na witness nga na gatumutumo istorya, kailangan nimo na i-interrogate. So messenger of facts man siya, dapat credible siya during sa iya ang hatag og facts dito sa korte. So muna, obtain valuable facts to the subject. Then eliminate innocence. Di ba? Example, ang suspect na gitumutumuan, inosente. May buwan, di ba na? Di ba? Managita na ay kanang interrogation pa ditong lie detection na subject para may buwan if namakap man ang suspect o dili. So may buwan ma to if namakap o dili. Di ba? So may buwan po na to through his consistency. Di ba?
Kung mo istorya guys siya, consistent kayo tanan iyang istorya, wala ginanamak akong tao. Pero naing mga I'll tell you, na yung mga tao na bakakon yun, maayo kayo mamakak. So, dira na din ito magamit itong mga techniques nyo. Atong mga mat anjip, gusto itong mga techniques nyo. Dagan ito ba? Bluff on split on pair, di ba? Katong bluff on split pair, barang mo ang dili sila ipag-uban sa two ka-rooms, then istoryahan ito ng isa na, imo i-bluff ba? Na, bro, ikaw mito nyo, bro, sa itama na sa kanil. Kuhan mo sila, like, pamunta naman ito ng isa na nagtugan naman itong imong kauban. Ura ka, giskam niyo ba? Bluffing lang. Nagtugan naman yung kauban. Di pa kabutugan na, dako, yung kuhan na ni. Di pantalihan ito. Nana. So, technique na siya. Yeah. So, may bawaan na to ang inosente na tao sa katong mga bakakon gikay na tao. Then, identify the guilty party, siyempre, di ba? May bawaan na to. Then, obtain confession. Pinaka-dahilan gud ng na-interrogation is obtain confession. So, ako pang istorya tumiagi na nganong na ay interrogation tungod kaning sa mga specialized crime investigation kay kaning 2 is crimes against property. Balik ko na to. Ang crimes against property, usahay, wala gay makita ana ng mga elements or mga evidence dito sa crime scene. Especially kanang gikawat di ba? Makita ba din ninyo ang kanang pandra, ang katong mga gipangkawat, di ba? Wala. Usahay pod kanang mga human trafficking. Makita ba ninyo ang biktima sa kuan? Ang proseso nila giunsa nila pagkuha or pag-commit ang crime sa human trafficking, di ba? Wala. Money laundering, wala may traces ana naman, wala mang na siya kay physical crime scene ang uban na naa sa specialized crime investigation 2. So na obtain confession. So kung mag-confess siya, yahay ta. Di ba? Okay? Kaya ang confess, meaning magamit siya as evidence sa korte. Remember katong gitawag na ito katong gitawag na ito estopel. Di ba? Estopel. So, ganun, importante kining admission and confession tungod sa estopel na principle. Kung siya tag-estopel, o sa na-estopel, kana tong kung siya gistorya ni matuuna na na-record na sa korte, dili na niyo pwede bag-uhon, tagaag additional or i-contradict. O sa ay i-contradict nila. For example, nag-istorya siya na ang nagpatay is Pedro Calungsod. Pero in the other statement na sa niya, sa future, naghatag na siya sa statement, si Juan de la Cruz. Katong iyang istorya ni si Juan de la Cruz ang nagpatay, dili ito dawaton sa korte. Kaya naman, nakarecord naman to iyang confession or admission na ang nagpatay is si Pedro Calungsod. So katong si Juan de la Cruz, dili ito dawaton because of the principle atong gitawag na to na estopel. So kana ang kaimportante sa confession admission. So may condole. May golden rule of interrogation. Ang golden rule of interrogation, make the subject admit something, no matter how small or trivial. Usually, the first admission will lead to another admission. O siya domino effect sa'yo? Domino effect. Like, maskin gamay man na, si gamay na, pwede na siya makalid para sa another admission. Magdugang mo na. Diba? Domino effect pa. Example, natumba ng isa, kabalo na siya, buisit na nila. Kaya nga naman, kung isa ito yung istorya, pwede ikaw na interrogate, pwede ni mo na sumpayan. Matod pa ni mo, kani ang naitabo. So, ano ang naitabo karon? Wala na siya choice. Katoy mo ang gi-interrogate, wala choice. Ano na sir? Di ba? Domino effect na dayan. So, lead to another admission na sa... Securing the first admission is the biggest stumbling block. Kaning pinakalisod. With top suspects. Kaning pinakalisod kanang mag-secure bitaw ka or magkuan ka sa first admission sa tao. Isog kay na, paano, maggamit pa kag tik-tik siya. Okay lang kung kuha na siya, isa lang na naka-admit siya. So, domino effect man na. Kaya, di ba, kung na-istorya niya, pwede ni mo dungangan ang istorya or ang pangutana na kani may mo nabuhat o kani, so nga na siya. So, pero ang pinakauna, first admission, pinakalisod gina, biggest stumbling block in dealing with tough suspects. Kaya may pinakakuan na to. Isod na tumbawan niyo. So, by the way, ano siya kalainan sa admission at confession? Kali karon, libog siya Ang admission is general. Pero siya general. Nga naman, ang gi-acknowledge sa katong subject is the facts and
circumstances. So, ang admission is pwede ma-implied loy or pwede po siya ma-express. Diba? Nakabalo naman taon sa ang implied o express. Kung implied, pwede ra nimo kanang wala ka ng istorya, pwede ra kag-ana, implied man na. So, dili man na istorya. Ang express, katog yung burag, yung ang gisulat, yung ang istorya. Ang admission, pwede ma-implied, pwede mo ma-express. Express, for example, istorya nimo na ang nagpatay ani is kani sir. Nadamay ra gyud sir, di ba? So imong istoryang facts, nadamay ko sir pero ang napatay gyud sir kani siya. Oh. Kana, di ba? Pwede i-express istorya nimo, pwede po nimo sulat. Duha man ka klase ng sa express na admission. Either istorya nimo o isulat mo nag-express kay nakigibuhat. Pero ang implied wala kay gibuhat. Mura kag nakigibuhat na something na makalid to the conclusion of the court na kani siya is nag-admit na niya na kani ang facts or circumstances. For example, katong admission by silence. Di ba? Implied man na. Kanong matawag siya na implied, kay tungod, wala makagistorya. Example, kaning tao karon ako, na nag-istorya, so, ikaw dito nang rip sa ko gapon. Kita kayo, klaro kayo mong kuhan, imong suot, imong dagway, ikaw dito nang rip. Diba? Ako, wala ko reaction. Gana ra. Nahilom ra. So meaning, katong paghilom na ako, di ito normal reaction sa isa ka tao na gi-accuse. Diba? For example, ikaw loy. Isya ka, ikaw nang rip sa ko Di ka mo istorya na, sorry. Pangit yung dagway. Batot pa nila, basta kuhan ka, inusinti ka, kuhan imong reaction, suko, gika. Ay, buang ba? Anong imo kung pasangin na nana? Diba? So, iyang pasangin na grip, gihilom ra. Meaning, katong imong walay gibuhat, wala kay expression, implied admission to, na posible ikaw nagsala. Kana ang implied o express. Ang implied, wala kay expression ba? Wala kay gisulat, wala kay gistorya. While ang express, nakagisulat gistorya. Lahi po itong confession. Ang confession, di pwede ma-implied. Diba ninyo admission, pwede ta-implied, pwede po express. Bisan gaya kitong compromise agreement na di ba? Katong sa dolo. Example, naghangyo ka, murder, criminal case, okay lang sa civil, kaya ang kanang civil, kuan man, na magiging compromise agreement. Example, nag-istorya to isa kaparty na di na to ni padakoon. Ayaw na ako kasuhi, kuha na lang ang kaso, di ba? I-dismiss na lang, pero tagaan ko, maghatag ko og kwarta sa mga. Nana, di ba? Civil, pwede. Pwede po siya sa criminal aspect, di ba? Civil aspect man na, o criminal aspect. Sa criminal aspect na may duwa, katong dulo or kulpa. Di ba? Sa kulpa, pwede. Compromise of agreement. So meaning, bisan pag nag-compromise agreement ka sa kulpa o katong sa civil na kaso, walay implied admission of guilt na. Kulpa, katong mga, sa itong kan ang kulpa, lack of foresight, lack of skill, imprudence, negligence. Diba? Kana man ang kulpa, lack of skill, meaning katong imprudence. Diba? Sakto ba? Sakto di. Ang lack of skill ba? Deficiency of action. Ang negligence, deficiency of perception, lack of foresight. Wala ni mo natansya. So, kung kani ang kanang mag-compromise agreement, for example, ang nakabangga, namatay, diba? Reckless imprudence resulting to homicide, maghangyo sa sakwan, compromise agreement lang nato ni. Meaning, anong compromise, pero hangyo mo ba? O, diba? Offer of compromise para mag-agree sila na ato na nining, ato lang sa buton na dili nang kamukaso sa kuha, magbayad ko siya. So, sa kulpa, okay ra. Diba? Dili siya gyapon may matawag na implied admission. Pero kung murder gani, di ba, ang mga homicide, murder, mga parricide, mga dolo man na, meaning na intent ng pagbuhat nimo, dolo or deceit. So kung kana ang imong i-compromise o agreement, for example, naghangyo ka sa imong pamilya sa napatay nimo, ma'am, di na to nidakoon, magbayad na lang to. So kato imong paghangyo, bisan pag wala nimo nag-express ka, nag-istorya ka na acknowledge ka sa imong guilt or acknowledge ka sa imong mga facts sa naitabo, automatic admission
of guilt na to, or gitawag na to na implied admission of guilt, ang compromise agreement sa dulo. Pero, kana, implied. So, meaning, ang admission, bisang pag wala ni mag-express na ikaw ang nakasala, so, pwede siya ma-implied, pwede po express. Duwa na kaklase. Pero sa confession, acknowledging of guilt naman ito, specific, na kanang kuana, na ikaw yun ang nakasala. Hindi ikaw ang gini mo na ikaw nakasala. Acknowledgement of guilt, dili na acknowledgement of facts. So, dili siya pwede ma-implied. Ano ito? Diba? Sa confession, dili siya pwede ma-implied. Dapat express. So, it cannot be implied. Nakabutang sa rules, ang confession, it cannot be implied. So, dili pwede na wala siya nag-istorya, imuha ng i-record na sa korte na sagit ang guilty. Diba? So, dapat express kung confession gani. Admission, pwede implied express. Pero sa confession, not applicable ang implied confession. So, walay implied confession. Ang admission, pwede implied admission, implied express. Diba? Express admission. Pero sa confession, dapat express confession. Walay implied. Dapat gi-istorya gini mo na, Your Honor, ako ang nakasala. Sir, ako ang nakasala. Istorya gini mo, di pagawas gini mo sa imo ang baba. Or gisulat loy, di ba? Gisulat nimo na kanang na ako ang nakasala. Especially sa kanang mga extrajudicial confession. Ba extra outside man na. So isulat nimo na ako yung nakasala. Pero dapat na ay presence sa attorney. Kana magin ang kanang requirements na. Kung wala. Kung wala, hindi siya gyapon dawaton sa korte. I-consider siya null and void. Walay naitabo. Kailangan ang polis ra. Hindi ka mo interrogate ka. Interrogate, nag-confess siya. Writing. Inadmissible gyapon. So, kalapot ang nakakuan sa extrajudicial na mga admission confession. Kaya extrajudicial admission confession, it must be corroborated by corpus delicti, di ba? Katong sa elements of the crime. Mo-corroborate siya, dapat na supporting evidence. It cannot sustain conviction ang mga extra. Ano nga? Extrajudicial na confession o admission, it cannot sustain conviction alone. Ngano man need siya i-corroborate atong mga evidence, especially corpus delicti katong elements of the crime, di ba? Pero ang confession, judicial confession o judicial admission dito sa korte na itabo, kay muna siya judicial sa korte, it can sustain conviction. Di ba? Okay? Na pag nag-istorya ka sa korte na ikaw ang nakasala, makasustain siya o conviction. Bisan pag walay mga kanang supporting evidence, pwede masustain na makonvict ang tao. So, pwede siya basihan. Pero ang extra, dili. Cannot sustain conviction, dapat na ay supporting evidence. At sa pa, sa interrogation, custodial investigation. Any questioning initiated by law enforcement officers after the person has been taken into custody or otherwise deprived of his freedom of action in any significant way. The questioning of the suspect or person believed to have been committed a crime after he was taken into custody. This stage of investigation has strict observance of the Miranda Doctrine. Ano yung custodial investigation? So, the moment nag-invite ka lang, invitation alone, na kaputang, nabasahan ako na kautanan sa buwig siyamba, sa kanang mga reviewer, na invitation alone, matawag na ba na custodial investigation? Diba? Yes, diba? Kaling di ko nang mag-invite. Mag-invite ka. Wala kag-arrest. Invite lang. Custodial investigation na ba? Yes, nakabutang sa kanang sa RA 1738 na the moment nag-i-invite ang tao, custodial investigation na. Pero dili, but pasabot nag-i-invite ka, i-arrest na ka. Diba? Pero ang arrested, custodial investigation gina permi. Pero kanong invitation lang na, sir, witness man ka, pwede ka na mo i-invite. Custodial investigation na, under custodial investigation na. Ano man, gitawag na, gi-appeal na sa custodial investigation kay tungod, kato imong gipatawag, pag naimay tabuan to, responsibilidad nimo. Kay under custody man nimo, naman kay mga gipang kuan na investigation siya, na nangutana ka, nag-interview ka. So, under custodial investigation na, the moment nag-invite nimong tao. So, considered siya. Nagbutang na sa corner, RA 1738, bisag wala nimo na aresto,
Gi-invite lang nimo, considered as under custodial investigation na siya. May ingon na, ano ba? Any questioning man, any initiative. Kana, di ba? Questioning initiative by law enforcement. Nakabuta mo na. Taken into custody. Siya pa. Magkana mo siya ba? Kanina, ang isang Custodial investigation shall include the person of issuing an invitation practice to a person who is investigated in connection with an offense. He is suspected to have committed without prejudice to the person. At is even forfeited. Mana? Interrogation techniques. Mga interrogation technique. Nakakuha na ito, ano? Ikaw na. Ay. Gahin na rin. Sa uban lang. Kaya mga techniques naman mga supertitic. Ano man sa butong po naman Shifting beam, mat and dip. Lock, on split pair. Tricks and duff techniques. Weakest thing. Ikaw ko ni. Naalala. Wala. Ay. Nawala. Ay. Wala pa. So, ano ito ba? Trafficking in person ito. Ini trafficking in person. So, yapin na ito yung trafficking in person kaya naman ni siya kanang kwan. Naman ni siya human trafficking. Human trafficking in essence is the trade of humans for the purpose of forced labor, sexual slavery, or commercial sexual exploitation for the trafficker or others. This may encompass providing a spouse in the context of forced marriage or the extraction of organs or tissues, including forced surrogacy and ovary removal. Kani may human trafficking. So, kung siya ito human trafficking, so trafficking na. So, yung trafficking? Traffic. Force sa tao para like... Hindi. Ang word na traffic, di ba? Transfer. Ay, transfer o transport. Transport. Moving or... Movement. Conveying. Mana, traffic na. So, kung ato pa ikuan sa CDI4, sa traffic gani, libot pasabot na kanang hapit na mabangga ang kuan. Heavy traffic na. Kung traffic, di siyang pag kanang moderate traffic ka traffic ya pala. No, kada ganing naglakaw pa lang ka, traffic man gyud na. Di ba? Nagbangga ng sa tao, din na in love ay. Traffic. Traffic mo. Kung trafficking in person, tao. So, dili lang gud siya na ang tao gi-transfer from one place or location to another. Apil na po ng mga organ removal. Nakabutang na, di ba? Okay? Pati po kanang pugso nimo o kanang sexual slavery. Kanang i-slave nimo sexually, di ba? Or kanang gipugos nimo patrabaho, imo mong slave, di ba? Bawal man na. Trafficking ka pa na. Human trafficking. Wala siya kagustuhan na... kung gipugos nimo tao, di kagustuhan niya na may mag-serve or servant. So, human trafficking mo na. Huwag ka na ganing ko na bayad utang. Example, puno kay utang ang mamang papa. Hindi bayad utang ba? Di-slave siya. Bawal na. Bawal ka pa na. Trafficking in person ka pa na. Organs removal. Kanang pagbaligya og organs. Bigger po na. Dagan na mga pagbaligya og mga organs rin. Kidney. Kidney, mga mahal ba na. Para lang pangipon. So, human trafficking na siya. Apil na, di ba? Pati ang kanang mga forced marriage. Di ba? Gipa-asawa. Di ba? So, istibiri na yun. Wala siyang own need. So, trafficking in person na tanan. Sige. In the Philippines, trafficking in person is legally defined, meaning definition sa legal or sa jurisprudence. Philippines. Recruitment or transportation, transfer or harboring or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge within or across national borders by means of threat or use of force or other forms of coercion, pamugos, abduction, bidala, di ba? fraud, pangilad, fraud, iilad. Example, kanang mga recruitment, di ba? Pagtuo nila na ang ilang trabaho sa lain na lugar is more on mga bartending na, mga ana, di ba? Waitress, pero pag abot dito, sexual exploitation na eh. Apil ka pa na, di ba? Tayo ng or other form,
deception, abuse of power, or of position, taking advantage of the vulnerability of the person, or the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person for the purpose of exploitation, which includes at a minimum the exploitation or the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced forced labor, labor or services, slavery, servitude, or the removal or sale of organs. Apil na tanan, di ba? Trafficking in person na tanan. So, dili lang transportation, pati recruitment. The moment nag-recruit tong mga illegal recruiter, na ang purpose nila is kanang more on sexual exploitation, so human trafficking na. So, meaning, dili need or dili ka ng material evidence na kailangan makita ginag-transport ang kanang ang tao. The moment nang nag-recruit ka, nagpasa ka o mga kuan, katong mga kontrata, na pirma nagkontrata kay para dito, then for the purpose of kuan, apil na sa kuan, sa trafficking in person. So, kung ikaw investigator, pag trafficking in person ang imo ang kaso, lisod mo kay na, wala may physical crime scene. Ang imo ang gamit, interrogation na isa yung pag-interview, isa yung pag-interrogate. Then, ang mga evidence na ato ang mag-prove na naay naitabo na trafficking is pwede mga contract of service, di ba? Na nagkuhan sa kontrata. Pwede po katong aeroplano, tickets aeroplano, gi-transfer siya ba? Gikan diri na place to another place, ticket, so pwede ka po na. So, pag na-ay ticket na nakuan, meaning nagi-transfer of one person to another, pwede mo na kanang ikuan as imong evidence para sa trafficking. Unsa pa? Kanang kuan, kanang mga passport nimo na nakaadto ka dito, di ba? Kanang sa agency nimo, kanang mga illegal recruiter, kato ila ang permit, kana. So, kana itong gamiton as evidence para ma-prove na naagi transport na naitabo, na po'y recruitment na naitabo. Kaya naman, ang sa trafficking in person, legal definition na may nabutang na recruitment. Kana. Trafficking in person. RE 9208 is known as the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Under this law, it punishes the different acts considered as human trafficking or trafficking in persons. So, RE 9208, nagigikuan na ba ka nila? Amen. Amen. Murag ko kabalo kung i-search na to. Pero kanigit ang 2003 pa man ay RE 9208. So, acts of trafficking. Kanito itong ipag-istorya niya, di ba? Recruit, transport, transfer, harbor, receive a person, katong mga nag-receive. Apil ka po to. So, deep bandage na naikon niyo. Kay ang purpose is prostitution. Kaya pinaka-purpose. Pornography. Di ba ang ang kaning prostitution is kaso man? Under Revised Penal Code. Pero gi-amend na ni karon na ay balaod na gi-separate ang prostitution, pero dapat kung mga victims of human trafficking ganyan na prostitution, hindi siya pwede kasuhan. Ano man, pinugos mo to iyang pagkayo mong prostitute o pagbaligyan ng laman. Di ba? Or ang purpose pornography. O lahi ng pornography, di ba? Hindi mo pareha ang prostitution o gano'n. Pornography. Ang pornography, naging po sexual activity, pero gi-videohan, di ba? Gi-videohan na yung gi-upload sa website. Porn, baka nang mga porn. Anong mga pornography. Sexual exploitation, exploit sexually, di ba? Ginagamit sa perme. So, for example, ako, gi-recruit ko dito, dayon kada adlaw gigamit ko. Sexual exploitation ang tawag na. Forced labor, gipugos, slavery. Involuntary servitude, meaning dili nimo ang kagustuhan. Nag-serve ka. Deep bandage, na yung gitawag ko di ba? Ang pangbayad utang, di ba? Sa na may utang, kato ang gibayad, kaya para magamit ang kanang isa ka tao. So, pwede pa na. Wapo mo galing, walang tikat. Ang bayad utang. Material economic, sa pwede yung utang. O katong mga profit of economic or other consideration. Naghatag siya consideration or money, taga ng kwarta. Pwede, kaya para ma-exploit ang tao.
Or katong mga kanay, kaning under aning Republic Act 6955, kaning Filipino woman to, a foreign national for marriage. For example, ang foreign national, giani diri sa kanang sa atong bansa, namantay kanang kuan, pwede makapakasal. Kaning RA 6955, di ba? To foreign national, ilang gi-abuse, kaya nga naman, ila ang ipakaslan ng ang Pilipina katungod pag ilang dadon dito, pagdala nila, gi-exploit din nila. Diba? Buying, offering, selling, or trading him to engage in prostitution. Di asawa lang, kaya para maka-engage in prostitution, pornography, katulad po kanina, sexual exploitation, forced labor, involuntary servitude, kaning mga deep bondage o slavery. Kaya ang iya ang gigamit. So, ato una kaning human trafficking, kuan pa man ito una, di ba? Uso kani. Especially katong kani, mga dominant na mga countries na gisakop ang isa ka country na gamay. Ilang man pangwaon mga babae dira, ilang man nang ipamaligi ato una. So uso na gini ato una. Di ba? Kani ganing prostitution the oldest kuan di ba? Oldest profession. Kaysa ato una pa lang daan, na profession na ang prostitution. Sa mga king and queens pa lang daan ato una, andiri sa ila ang kuan nila, nananing prostitution. Ngayon, RA in this video, Ato ini. it shall be unlawful for any person, natural or juridical. Natural or juridical sige, kailan sa natural or juridical para makabalo sila. Ang natural katong tao mismo, person. Ang juridical katong institution. So, for example, kung natural, ikaw mismo na tao, nagpa-recruit ka, nagpa-offer kang marriage, naakay recruitment, illegal recruitment para ma-sexual exploit ang tao. Natural ka, ikaw tao. Pero kung katong gining institution, meaning kanang unsa na kanay, White Eagle na institution, nagpa-recruit sila, unlawful na nila. Kung kana ang juridical. So, dili lang ang natural na tao, ang personal, ang na-civil personality na tao na isa, ikaw, ang pwede makasuhan, appeal tong mga institution. Kana sila ang gitawag na juridical. For example, kasuhan mong Jollibee, juridical man sila, pwede na makasuhan. So, sa trafficking, pwede natural, pwede po juridical person ang makasuhan. Itong ganina na isira kayo itong to offer or contract marriage. Mga marriage, may kontrata, or sexual exploitation nga po. Ang purpose sexual exploitation, okay naman ang marriage. Pangasaon sa foreigner ng kwan, pero pag ang purpose gani sa'yo, kaya tungod i-sexual exploit siya, pornography, prostitution, kana na mga butang, so human trafficking na. Undertake or organize tours and travel. Kanang travel and tours na ba yung mga travel and tours karon ng mga barato? Example, Hong Kong. Scam man di ay, nga naman, pag-abot mo ito, dili na kayo po ulit, patay. Prostitution, ikuan ka sa prostitute, di ba? Nagkuhan lagi ka, kani Hong Kong. Tsada ni. Barato ra, mga 5,000 na. Kani. Di ba? Paabot dito, patay. Hindi, pipiyansa yun. Kailangan kayo mangingilan ka ron. To undertake, to maintain or hire a person to engage in prostitution or pornography. I-hire mo siya. Appeal na siya. To adopt or facilitate the adoption of persons for the forced labor, slavery, and voluntary service. Kanang mag-adapt, di ba? Madagang mga sindikato karon na mo-adapt o kanang mga wala na parents sa mga bata. So, pag anak, i-adapt niya because ang purpose, again, sexual exploitation, prostitution, pornography, di ba? Deep bondage, involuntary servitude, tanan, i-adapt nimo siya, so automatic, wala siya. Kanang acts of trafficking person na adoption. So, na ko na yun. Hey sir, good evening. Pa-shout out from University of Mindanao, Digos College. So, shout out, Daligasaw. Mark Bunog, Daligasaw. Criminology student ka mo niya? Giabot na dito ka punta sa Davao. Sa UM, Digos College. So, wala pa ko naka-lecture dira sa Digos. Sa UM. So, puon siguro, maka-lecture na ta. So, shout out, so Mark Bunog, Daligasaw. So, abang-abang na mo kay mangutana mikron. Pagkika sa sad. Question. Kung makatubag ka, na Gcash. Gcash. Gcash, pampalod. Pampalod, sa bana. Sa bana.
Dayon. Isa pa, So, adoption na. Adoption for the purpose of katong ng mga acts. Bawal na, human trafficking na. to retire, adopt, transport, or abduct person by means of kan, balay. Oh. Recruitment, di ba Loy? I-hire ni mo. I-adapt, transport, abduct. Kung siya kag adoption, gikuha. Di ba? Para O siya kuhan gapon sa, sinunubos gapon sa kidnapping. Abduct. yung depensa kay, like, i-abduct mo para purpose ang inyong kuhan, organs, ibaligya. Baligya. Either gigamitag force, Of course. use of force, gipugos, fraud, kanang dagang ba yung mga katong gi-issue na to na mangilad ba? Pagtuo nila na ang trabaho, tsada kayo. Ang trabaho is nindot. Di tayo magamit yung tsada din kay isa kagaya ng tsada. May mga taga Davao o Cebu. Kung ang trabaho is nindot, okay kay sanan, kay makita na to na dakog suldo, na mga allowances, pero gibluangan na yun sila. Abot dito, exploitation na patay. Fact check, it always fact check. Fact check. To recruit, transport, or adopt a child to engage in armed activities in Philippines or abroad. Apil ng mga NPA, shout out sa mga hindi ka sa namino. Kana inyong ginapambuhat na mga NPA, mga bisong unsa dira. Gi-engage nimo in armed conflict. Imo ang gikuha, gi-adapt, gi-recruit, gi-transport ang bata. Atong netabo atong kuan. Kato nay hindi na to istorya. Kongresista. Katong na convict siya wala ta ka ba? Di ang sama og pangalan di ba? Nakakitid sa what? Wala pa conviction pa niya. Pero kamulo pa ibang case. Na iyang gipanguwa. Ito, Gipanguwa ang mga bata. Adapt man to, gi-adapt mo. So, dili nang to child abuse ang makaso, di ba? Ano kabutang man dire sa trafficking in person. To recruit, transport, or adapt a child to engage in armed activities in the Philippines or abroad. Noon, wala man na pamatuod siguro na i-engage siya sa armed conflict. Gikuha naman sila, gi-abduct, di ba? So, wala pa may kanang evidence ito. Pero kung may evidence anto na nagpamatuod na engage in armed conflict, pwede na siya masakuan sa human trafficking. Pwede na. Anong mga NPA na mga gapang-recruit? Dagang na mga anak, di ba? Ga-recruit sila para ma-appeal sa ila ang hanay. Hanay ng hukbong. Hukbong, sa to? Hukbong. Wala? Wala. Kaya, hukbong samahan. Ayaw ko pa ilad. Dagang kayo mga sa colleges karon, state universities, tanang mga college, dagang kayo kapangilad. I-brainwash pag yun mo na. Brainwash. Meaning, ang ilang kadalasan istorya na ang government is no ana, di ba? Independent daw ta, pero dependent pag yun ta. Kaya naman, ang ato ang mga gipamalit na gamit is mga tagalaing nasod. So, kanain ang ginapabutang sa una-una. Muna ang uban, kanang mailad yun. Kani, ang government, kani, di ba? Tinuod na po. Naman po sila kuha na bisis. Di ba? Magbuhat sila ang tsuri, istorya, kani po nilang tsuri na istorya, taganin ng bisis ba? Pag makatuugid ang tao. Nanay nang ginabuhat. So, kung kanain ang gibuhat, gi-recruit ang child para engage in armed conflict, human trafficking. Ayaw mag-manipulate. Manipulation. Psychological, mga ba? Psychology. Dark psychology. Dapat ay qualified trafficking person. So, mas dako siya ang degree sa penalty. Like, when the traffic person is a child, bata, or when the adoption is effected through Republic Act number 8043, otherwise known as the Inter-Country Adoption Act of 1995. So, kaning Inter-Country Adoption 8043, meaning ang mga foreigner pwede mag-adopt. Pero kung ilan yung gigamit na balaod, di ba? Lapastangan, gigamit ni balaod para lang maka-recruit or ang purpose nila is prostitution, di tagaag ka ng education ng bata, development growth, more on prostitution ng pornography. So, qualified na siya. Ano man, gigamit nila ang balaod. Tagaan sila o privilege unta na maka-adapt diris sa Pilipinas. Kaya foreigner sila, gigamit nila ng balaod para magamit sa prostitution, human trafficking. Diba? Ano na? Apil na. Dayon, when the crime is committed by a syndicate. Sindikato. Syndicate means two or more. Three or more. Three or more.
2 or more like katong sa drugs. Sa drugs. Mga drugs to 2 or more. Hormone ay sa kwan. Pero kadalasan halos na ng 3 or more. Bisan pag sa human trafficking, ang syndicate 3 or more. So pag 3 or more tao syndicated, so meaning qualified trafficking. Kanang mga recruitment agency, usually ang involved na 3 or more man gina. So engage sila sa qualified trafficking in person. So mas dako ang degree of penalty ang nila ang madawatan. Ayun. The window offender is ascendant. Ano pala yan? Ano na? Ay. Window offender is ascendant. Asindan, di ba? Kung siya taga-asindan, katong mga pataas ni mo na degree of consanguinity. Di ba? Kada, pinikanan, mga magpapa, lolo, mga, unsa pa? Sibling, isoon. Asindan, unsa pala, katong pan. Yung mga, Guardian, auntie, uncle. No? wala. Asindans. Or a person who exercise authority over the traffic person when ang offense is committed sa mga public servant, public officer, or employee. Mga parents mo, sibling, guardian, di ba? Ana, bisag gitras unta nimo sila, ikaw sila na minubuot og human trafficking. Diba? So mas dako ang degree of penalty gabot. Unsa pa? When the traffic person is recruited to engage in prostitute with any member of the military ibahog sila sa military or law enforcement agency. Ana, qualified gyapon na, di ba? Imbis na ang police or military or law enforcement agencies ang muprotekta sa ila para dili sila i-traffic. Pero mauna yun may naguna-una. So qualified siya. Taas gyapon ang degree of penalty. The offender is Member. member of military or law enforcement agency. Ang ato isa, gipakuan sila, gibahog. Kani, ang offender yun, ang nag-recruit is ang member of law enforcement agency. Qualified ka po na. Dayon, when by reason or on occasion of the act of trafficking in persons, the offended party dies. Namatay. Di ba? Buang becomes insane. Mga biktima na buang. Nag-suffers of mutilation, gatong pagputol. Putol, cut. Di ba? Any part sa lawas. Duha man nakabuok, mayhem o castration. Pag-castration, atong private parts or organs, sexual organs. Pag mayhem, katong bisag asa na parts. Or is affected with human immunodeficiency virus HIV. Or AIDS. Diba? Kaya tungod sa sigig, kuhan sa sexual exploitation, nagka-AIDS sinoon. Kana-tanan, qualified trafficking in person. So, mas dako ang degree of penalty. Dayon ang RA 9208 or Trafficking in Persons Act 2003, prosecution of cases. Isaon pag-prosecute, kamusta ang prosecution, kinsa or unsaon na to pag-prosecute, kinsa ang pwede maka-file sa kaso. Any person who has personal knowledge sa kinsa nga tao na ay knowledge ana sa krimen or sa offense under this act. The traffic person, the parents, pwede katong biktima, pwede ang parents, pwede ang asawa, igsuon, siblings, children, or legal guardian may file a complaint for trafficking in person. So, any person na na personal knowledge, pwede maka-file. Nga naman, kung ang biktima mo ulatan mo na ipa-file, na para ba dito ang biktima? Alangan naman ulatan mo na makatakas, di ba? So, any person na na personal knowledge, pwede maka-file sa kaso. Prescriptive period, trafficking cases under this act shall prescribe in 10 years. Ako sa prescribe? Kasi ito prescribe rin? Prescription of crime? Mura sa mawala. Ma-expire. Ng statute. Masali? Hindi. Asa ito? Dili? Mura siya ganang na-term anak. Pero mura siya sa prescription gani, mura kung kanus ara ang duration, di ba? Kung mawala na ni na duration, ma-expire na, so dili na pwede maka-file og kaso. So ang prescriptive period basta human trafficking, basta normal lang, di walay syndicate na involved, 10 years. 10 years. Example, ako 2020 gi-abduct ko, gi-sexual exploit ko, di ba?
Di mo kung prostitute dito, then the moment na nakabalo ko, example, nakabalo sila, nag-abduct ko anong 2020, pagka 2030, wala pag i-file ang kaso, 2031, di na pwede ma-file ang kaso. Ano man, 10 years ang yata, di ba? Pero, I'll tell you, pag sindikato, 20 years. So, kung syndicate, di, kung ano ni, kahanitong years, kung pila. Pero, di ni ang kami, di ang penalty. Ang years kung pila, kanusaan na ito, ma-file ang kaso. Prescriptive man eh. Prescription of crime. So, sir, may pangutan na. Sir, magsugod o mag-start ang duration o ang dagan sa prescription crime upon the discovery. For example, 2020, gi-abduct ko, gi-recruit ko, nanak ko dito sa Leng Nasod, walay nakabalo or walay na-discover na gi-abduct ko. Meaning, ang authority, wala kabalo na gi-abduct ko. Kaya gikuan ko human trafficking. Pagka 2031, nakatakas ko. Dayon gisumbong na ko sa authority, nakabalo na akong mga parents na human trafficking di ko. Dili sa 2020 mag-start ang prescription period. So, wala pa ito na prescribe. Mag-start upon the discovery. Katong the moment na nakatakas ko. For example, 2031, ayaw pa na mag-start. Example, 2031, nagipay-balo na ko sila, nagikuan ko human trafficking. Nakatakas na ko. So, wala ko nag-file kaso. Mga 2042 pa ko nag-file kaso. O prescribe na. Ano man. So, sa isang pag-kidnap ko, 2020, 2031 na nag-start. Di ba? So, example, dili syndicated ang nag-involve sa human trafficking. So, 2042, kuan na, expire na or prescribe na ang kuan. Dili na ako pwede makafile kaso. So, again, timanin ninyo, any crime, bisang pagdili ng human trafficking, mag-start ang prescriptive period, magdagan, katong the moment na na-discover na na-criminal na ito. Example, gipatay, gilubong, 2010. Ba? Usually, ang murder law, di ba? 20 years man. Oh. Aya panabawaan 2042. 2010, 2010, 2030. Aya panabawaan 2032. Ang pangutana karon, dili na ba makafile kaso? Makafile pag kaso. Nga naman, upon the discovery man, 2031 at 2032 man mag-start. Pero kung wala pag-file na, discover siya, 2032, mga 2054, 20 years na, wala na. Hindi na pwede maka-file kaso. Wala na ang prescriptive period. Again, sa human trafficking, 10 years, pag walay syndicate, 20 years pag syndicated na human trafficking. Prescription and prescription of trafficking cases, the prescriptive period shall commence to run from the Nakaya ko yung survey. The moment na ma-release siya, or makatakas, or na-discover ang kaso. Isa pa. Nakanya mga evidence na ato iyataguloy. What is the evidence needed to file a case of trafficking in person? Isa kay testimonial evidence. Affidavit of the complainant and witnesses. Mga testimonial evidence na. Kung mo siya testimonial, dili naman mo pasabot na oral. Pwede man written. Kaning mga affidavit, dili man mo pasabot na affidavit siya, document. Di ba? Okay, again, mo siya tag evidence na document. If ang giistoryahan sa facts is katong written expression, katong mga sulat-sulat, kana documentary evidence na. Pero dili ang kanang affidavit, dili man ang giistoryahan is ang written expression. Ang giistoryahan ang facts man nag-istorya sa witness. So may tawag na siya ng testimonial evidence. So mag-secure ka ng affidavit, testimonial evidence na dito sa korte. Then documentary evidence kadi ang gusto mga contract of employment, travel documents, records, for example ticket, di ba? Sir, David, dili makita ang ticket, pwede mo wadto sa PAW. Sa PAL, di ba? For example, Philippine Airlines or katubang Cebu Pacific, kung asa siya nagkuan, pwede mo mga record dito. Investigator gani mo, di ba? Pag investigator, mga ngangitag initiative, for example, kanang sir, wala makita ang ticket, kinalabay na, pwede mo mag-record dito. Kahit gapunto sa documentary evidence na nagpamatuod na gi-transfer ka diri sa gikan sa Pilipinas antud dito sa kung asa ang location sa human trafficking.
Sa paloy. Dayon Police records, mga stat report mo ni. object evidence. Devices and instrument used in Trafficking and means to control the traffic victims. Example, nakita sa dito na ay pusas. Diba? Ito, mga physical evidence, object evidence. Atong sa pornography to eh. Diba? For example, sa computer, ma-involve man ni sa cybercrime Japon. Atong data, atong asa na store ang data na gi-store tong pornographic na mga data po dito. Object evidence to, di ba? Isa ito yung mga website sa mga port. Lawat na. Then, when we say prosecution of cases in line with trafficking, we are referring to the filing. Kanito yung isa nila. Appropriate na criminal case. Prescription na. Isa pa. Dayon, role of the government in controlling trafficking cases. Republic Act 9208, Section 16, programs that address trafficking in persons. The government shall establish and implement preventive, protective, and rehabilitative programs for trafficked persons. Tulo man ka programs ang ikon sa government. Preventive, meaning wala pa nabuhat ang krimen. Protective, protektahan tong mga vulnerables. Yeah, vulnerables, mga bata, magina o mga babae ang vulnerables, kadalasan biktima. Mga vulnerables na for traffic person. Then, rehabilitative. Kung siya tag-rehabilitative, humana. Katulad itong na biktima, makatong mga traffic person na. So, pwede ang tawag sa mga biktima sa trafficking person. Traffic person, may na siya, di ba? Traffic person. So, pwede sila i-rehabilitate sa mga program sa government. So, kaya Ngayon, Department of Foreign Affairs, DFA, shall make available its resources and facilities overseas for trafficked persons. So, katong naa sila kanang dapat opisina sa laing naso, di ba? Kung naay mag-inquire o naay musumbong, at least naay available na representative sa government na sumbungan sa mga traffic person. DFA, kana ang yung trabaho. For the future, enhance its assistance in eliminating trafficking activities through. Ngayon, kung ano yun, napasili ko mga implementation of machine-readable passport. Pati ning mga implementation of pre-marriage, on-site and pre-departure counseling. Example, pakaslan siya sa partner. So, naa sila iburag ka ng kwan ba? Kanang kwan dito daan, burag programs na i-inform katong tao na pakaslan na posible na yung mga nani na may tabo. So, if na yung mga nani na may tabo, so, musumbong mo sa kanang government sa Pilipinas. Nana. Nasa burag ko seminars daan ba? Pre-marriage, on-site, and pre-departure counseling program para makabalo sila unsa ang posible na may tabo or epekto sa may tabo aning mga human trafficking. So, DFA. Dayon. Sa pala, ikaw na lang balik? Department of Social Welfare and Development Disability shall implement rehabilitative and protective programs for trafficked persons. Itong mga biktima. Mga biktima ba? Welfare gani ang aning disability. So sila ang manggita og program para ang katong mga biktima ma-debrief, di ba? Na mga psychological debriefing ba para di sa ilang trauma. Ikuha na nila. I-treat. I-treat o tambalan. Hindi lang treat as medical, psychological. Yang dawi na yung mga trauma niya, trauma. Mabalik yung normal na social life. Ano ba? Wala na. Duli. Apil ka po ng duli niya sa kung sa human trafficking. Ensure sila step implementation. Compliance, listening to na rules and guidelines relative to the employment of persons. Locally and overseas. Mga rules and guidelines. Naman mo kanana. Monitor, document, and report cases of trafficking persons. Deportation. Involving employers and recruiters. Ang DOJ, siya mo yung magkanang kuan, mag-designate o mga special prosecutor para kinsa ang mag-prosecute katong mga suspect. So, DOJ ang kuan, trabaho na, Department of Justice. Assistance. Ngayon, National Commission on the Role of Filipino Women, yung mga NCRFW.
These are FW. Ano sila, ano po sila monitor if ever na implement ba sa government ang programs regarding sa human trafficking. Kaning NCRFW. Ano sila may monitor. Monitoring nila. BI or Bureau of Immigration. So, ang kadalasan nila ni ilang i-monitor or supervise itong mga alien or mga foreigner na napakasal. Or katong mga naasa tong nasod na mga foreigner kay kadalasan sila maging ang mga recruit ng mga foreigner. So di pa masabot na kanang na foreigner sila na itong pasangilan pero kadalasan lang. Diba? So may posibilidad na giani sila dire, pakaslan nila, i-adto nila sa daing nasod, i-kuan na nila, i-exploit na din ang kanang mga babae. Kadalasan ilang ginagawa nila mga babae, mga bata. Kaya maging sila ang mga gitawag na vulnerables, victims sa atong society. Philippine National Police. Sila ay primary law enforcement agency para mag-surveillance, Surveillance o arrest sa individuals o persons na isuspitsahan na engage in trafficking. PNP ka ng trabaho sa PNP. Diba? So, surveillance, kung siya ito surveillance, observation of place or person para makakuha sila o information na person. So, ano ang kalasang ginabuhat sa PNP? I-rescue nila, di ba? I-rescue nila ang kanang mga di-traffic. Katong natin ibuhat na sa ito, katong nag-casing ba? Casing? Katong namatay ka. Katong nag-conduct sa casing. Casing na surveillance? Surveillance. Kung siya tag-casing, katong observation at place, katong fixed na observation sa lugar. Ay, fixed point ka. Namatay din? Namatay. Philippine Overseas Employment Administration. POEA. Implement Effective Pre-Employment Orientation Seminars. So sila may kanang sa mga pre-employment orientation. Ay more on mga employment na sila, ba? Before, like before. Meeting na. Before sila i-hire dito, nasa mga seminars na pambuhaton. Para ma-aware ba? More on awareness mo nila na kamo, may posibilidad na may mga ani ang buhaton. So kung naagi yung ano may tabo na exploit mo, pwede mo sumbong sa atuang kuan sa Pilipinas. Department of Interior and Local Government, DILG. Sila yung mga institute of systematic information o prevention campaign para ma-maintain ng data bank for the effective monitoring, documentation, and prosecution of cases on trafficking in persons. DILG. Monitor ko na sila na sila yung data bank na buhatong, di ba? Ang data bank, buha siya list of person na biktima sa trafficking. So, ila din i-monitor if nag-pursue ba ang kaso. Ay, sa'yo magyod, mabayaran ang biktima kay. Mabayaran ang biktima, baka bayaran natin ka. So, pero, kung mabayaran ang biktima, bisang pag dili mo cooperate ang biktima, responsibility sa state o government na ipadayon ang kaso. Ano man, public crimes na yan, di ba? Kung public crimes na ka ng human trafficking. Kung public crimes, meaning, dili lang ang offended party, ang katong biktima mismo ang na-injure o natagag-injury. Apil ang state or government na-injury gapon. So, pwede nila ipadayon ang kaso bisag wala ang biktima. Local government units, LGU. LGU. Monitor and document cases sa trafficking in persons in the monitoring areas. nga ba sila sa ilang area of responsibility. Effect the cancellation. Sila mag-cancela sa mga licenses establishment na nag-violate sa provisions of this act and ensure effective prosecution. Kaya usay, di ba, ang LGU man ang magatag og business permit. Pag nakita nila na nabawaan nila na kanisya, involved din na sa human trafficking. Kasi yung mga ebidensya na yun, yun na yung mga kaso, pwede nila i-cancel ang kanang business permits. So, itong mga permits, di ba? Sila po, ang kanang mga, ilang i-monitor po ang kanang mga migrants, ang mga foreigner. Kasi kanang itawag nila, di ba? Main or Migrants Advisory and Information Network or main, sila ang tig-monitor every municipality sa LGU kung saan trabaho anong mga foreigners dira. Ano. Which address trafficking in person. So, may mga community-based. Ang kung siya community-based initiative, kanina itong mga non-governmental organization na, for example, ang mga Gabriela, diba? Mga NGO,
pwede sila magkuha ng program na malikayan ang trafficking in person. Na ba? I-encourage nila ang mga community-based initiative. Kana ang example sa community-based initiative para ma-address ang trafficking in person. Expanded trafficking in persons, Republic Act number 1978, attempted trafficking in persons, where there are acts to initiate the commission of a trafficking offense, but the offender failed to or did not execute all the elements of the crime. Basta attempted stage, kaya naman hanggang subjective phase pa, di ba? Wala pa na objective. Kaya di ba, pag attempted, overt act lang na gibuhat na niya, pero wala pa na hatag tanan ang elements of the crime. So, attempted trafficking in person na. So, unsa ang mga attempted wala din. Ano yung mga attempted? Attempted trafficking in person. So, kung nakabutang mo ani, kani mo siya may gitawag na attempted. Di-attempt niyo og traffic ang isang tao. Okay. So, attempted trafficking in person. So, abang-abang lang kay magkuanta. Mag-pajikas na sa ta. Kato miagi, wala man na ansiran. Karon. Tisingan na to if na maka-answer. Tataga na to Gcash. So, balikon na to. Kano si Jan Mark Bonog Daligasaw. Shout out. From UM, University of Mindanao, Digos College. So, katong mga walay pang review dira. Kani. Kada gabi kung bakante ko o vacant ko, mag-discuss. Diba? Atong ipasabot tanang mga bisag unsa na dili masabtan sa criminology ng mga subject. Tinabangay lang kita. Diba? Kamo mga future criminologists. Ginabuhat na to ni para ma-improve atong skills pati po matabangan ang katong mga future criminologists. Diba? Criminology Pilipinas. So, sa wala pa naka-subscribe, subscribe. Follow sa Criminology Pilipinas. So, okay. Tapos kayo sinan. Baka na yung ka ng share sa akong makon. Okay. Sense parts. Okay. So, mga attempting circumstances sa trafficking person. So, kani, i-expand na ni. Pag gidugang mo sa RA 9208. Kaya kung siya tag-attempted magad, overt act lang. Subjective phase siya. Kung siya tag-subjective phase, wala patanan na buhat ang elements of the crime. So, tanang elements of the crime is wala pa na nabuhat. So, wala pa siya giabot atong objective phase. So, dahil po itong frustrated o katong consummated. So, kaya katong frustrated o consummated, objective phase naman to, nabuhat ng elements of the crime. Ang sa frustrated na phase, nabuhat ng elements of the crime, pero wala yun nabuhat. Ito kung na ay mga circumstances na nagpapugong sa yaa na mabuhat tanan. For example, na ospital, kipatay ni mo na ospital. Dili po siya kabubuton o dependent sa will of the perpetrator. So, kung dependent sa iyang will, kabubuton niya na dadadon sa ospital, pwede man na kanang dili maabot sa frustrated. Dili siya ma-qualify for frustrated. Ang consummated kato na-consummate na kita ng elements of the crime. So, sa bag-o, ang human trafficking is special penal laws man. So, kung siya special penal laws, offense ang tawag. So, pag offense or special penal laws, wala na siya intent. Diba? So, kung unsa ang naka-expressly provided by the provisions of that law sa special penal laws, siyang pag wala kay intention na buhato na. So, basta kay nakabutang na dira, so automatic, appeal gapon siya. Diba? Makasuhan gapon. So, pila na ka-oras atong kuan?
Oh. 8:23, mga pila na oras ng to eh. Oh. Taas na. So, ato na yung mamaman na karon sa kaya itong ma-attended. Kasi itong ma-attended eh. Attended trafficking in person. In cases where the victim is a child, any of the following acts shall also be deemed as attempted trafficking in persons. Pag-facilitating the travel of child who travels alone to a foreign country or territory without valid reason thereof and without the required clearance or permit from the Department of Social Welfare and Development. Tanawan niyo. Di ba tayo eh? Permit. Kaning mga bata, pag giuban gini mo sa eroplano, tayan dili ka guardian or dili ikaw ang kanang ang parents, then walay papel sa Department of Social Welfare and Development written permit na pwede nimo i-travel ang bata. Bata ganiya, hindi ka nang below 18, 17 siya. So automatic mura na siya kanang attempted trafficking in person. Maskin wala ayaw mo kumpiyansa. Intention na pag wala ka intention kay di ba ang special penal laws dili man need intention. Basta naka-explicitly provided aning provision bisan pag wala ka intention kay ang revised penal code man ang nagkuan og intention kay with intent man kani mala prohibita man di ba? Okay? Ang tanang mga special penal laws kadalasan sa special penal laws is mala prohibita. Dili siya matawag na mala ense. Basta nang mala ense gani kanang intentional meaning against gyud sa morality sa isa ka lugar. So kuan man siya intentional with need og intent. Pero ang mala prohibita wala siya ga-require og intent. Basta kay prohibited na siya, nakabutang na prohibited sa balaod, automatic tagaan kag penalty ana. So kani, di ba? Facilitating the travel of the child who travels alone to a foreign country. Example, ang child nag-travel alone. Then, gi-facilitate nimo ikaw. Yung facilitate. Then, wala siya mga papel na permit gikan sa DSWD or clearance or katong mga written permit or justification from his guardian or parents. Na kani, ako aning gipa-travel. So, automatic katong ga-facilitate. Kaso, ang tugi man trafficking. Attempted. Isa pala ang mga attempted. Executing for a consideration of affidavit of consent or a written consent for adoption. Executing for a consideration, affidavit of consent or written consent. Pwede na siya kanang kuan gipon. Kanang attempt. Gi-attempt nimo. Usa pa, recruiting a woman to bear a child for the purpose of sealing the child. Gi-recruit nimo, magkaanak siya, kaya ang purpose nimo is seal ang bata. So, automatic attempted na. Simulating a birth for the purpose of sealing the child. Buat ka birth certificate, di ba? Simulate ka. Para ang bata, ang bata, ilahi iyang civil personality, lahi na ang pangalan, para lang mabaligya. So, kuan ka. Kanang gi-simulate nimo ang birth. So, wala, nagbuhat na makag-trafficking na, wala pa. Pero, attempt pa lang. Simulating a birth. Soliciting a child and acquiring the custody thereof through any means from among hospitals, clinics, nurseries, daycare, centers, refugee or evacuation centers, and low-income families for the purpose of sealing the child. Katong mag-adto kag mga evacuation centers ba? Katong mga daycares bitaw, mga nurseries, mag-adto ka para i-acquire nimo iyang custody. So, mura kag nagkuan mo, mura kag kasi tawag ano nagkanbas. Bakit nagkanbas? Hindi tingog ko wala tuman. Hinamangay lang ita, di ba? Kamu mga future English. Nurseries, daycare, centers, refugee or evacuation centers, and low-income families for the purpose of sealing the... Kala na. Anong murag nagkuan ka ba? Murag nagkanbas mo dyan. Nag-adto ka sa asa. Nursery, sa mga kuan, sa mga bata. Kana, timting ka man na. Ano nagkanbas-kanbas ka? Para asa. So, kana. Sealing the child, Accomplice liability. Whoever knowingly aids, abets, cooperates in the execution of the offense by previous or simultaneous acts defined in this act shall be punished in accordance with the provisions of Section 10 of this act. Accessory. Kabalo mo siya ang accessory.
anong nag-cooperate simultaneously, di ba? So, nasa knowledge. So, pwede po katong naka-prophet, nasa knowledge, na siya'y halin, halin ka nang nasa burag percentage sa pagbaligya sa bata o sa pagkuan profit sa kanang human trafficking. Pwede na. Accessory na siya. Concealing or destroy the body of the crime. Itong corpus delicti ba? Balik ako yun eh. Corpus delicti. Ani, balik ako eh. So, i-destroy nimo para dili makita. Pwede na. Harboring or concealing or assisting the escape of those person na ga-commit sa human trafficking. So, apil gyapon ka, kasuwang gyapon ka diri sa balaod sa human trafficking, may mo kag accomplice. Accomplice, accessory. Dili man to accomplice. Accomplice kay direct participation. dili na-say ko na nasa during the commission of the crime. Pero ba kung direct participation? Kato, principal man to. Principal. If you Ano ni? Ano ni sa kani? So, ayan yung mga kani. I-discuss na ito gamay. Ang Interagency Council Against Trafficking. So, kani siya, may isang combination of different agencies para ma-prevent ang human trafficking or mahatag og programs katong rehabilitative program ang atong mga traffic person. So, para i-aware po sila, kani ang trabaho sa Interagency Council Against Trafficking. Okay. Sige pa rin. Okay. Dito sa kano tayo, katong money laundering. Ayan. So, dayon, manatas yung human trafficking, katutanan ang nasa human trafficking. So, kung investigator mo, kato dapat ang inyo ang tanawon ng mga provision. Sige. Dito ta sa katong money laundering. What is money laundering? Money laundering. Offenses and Anti-Money Laundering Council. Sa AMLAC. Kung sa tag-AMLAC, Anti-Money Laundering Council, kana sila ang mag-imbestiga if naabagi na itabo na money laundering. Monetary instrument refers to coins or currency of legal kaya ang sabot sa mga monetary instrument or of any other country. Di lang katong mga coins and currency ang monetary instrument na gitawag. Pati mga checks, mga notes, mga drafts. So, unsa ang money laundering? Kaya ang tugbukan. Kung sa money laundering, pasag naglaba ba? Ang money is gikan sa dirty money, meaning hugaw na kwarta. So, kung sa taghugaw na kwarta, dili itong physical ha, literally, na hugaw ang kwarta. Hugaw siya in a sense na dirty money kitungod gikan sa illegal. Pero, dili basta-basta na illegal, naging po yung mga kabutang diri sa listahan, asa gikan na illegal. So, katura ang ato ang i-focus kung asa to gikan na illegal, so kato ang kuan sa money laundering. Kung sa inaasa money laundering, dirty money, ibutang sa bangko, pagbutang sa bangko, burag na washing cycle. Butang ang mga account, pagbutang ang mga account, ipagawas dayon, i-invest. Pag ma-invest na ang kita, ang kwarta gikan is dyan na sa investment. Wala na sa dirty money. Ganun man, giwala. So meaning, giadto sa washing cycle, giadto sa mga bangko, mga atong mga gitawag nila na institution bitaw nagahawid sa kwarta. Ato. So covered institution may tawag ato or covered person. Kato man itong mga institution na gipawiran no sa kwarta. Ato na ang kuan na mga Palawan, mga Manila, kanong mga kapadala kag kwarta ba apil na. So magbuhat kag different accounts, pagawas ana clean money na. Kag invest naman nimo. So ang kana ang tawag sa human money laundering. Na-launder ang money, nalimpyo ang money. From dirty na yung clean money. So sa'yo nakabutang sa offenses kayo, mga money laundering offenses. Transact said monetary instrument or property. Di-transact nimo, may transaction na itabo. Dapat na transaction ha. Dayon, gi-convert nimo, gi-transfer o gi-dispose to nimo ang katong uga na kwarta. Gi-dispose. Gi-moves, acquires, may movement. Possess or uses said monetary instrument or property. May movement from one bank to another. Conceals or disguises the true nature, source, location, gitaguan nimo ang asa gikan kana na kwarta. Gitaguan nimo kinsa ang nagkuan sa kwarta. Mga nakabantay mo,
mga bangko karon, mag-require na sila ID dayon o sa imong trabaho kung asa gikan ni na source na kwarta katungod aning money laundering. Sa palay. Attempts or conspires So commit money laundering, so gi-conspire ka kani mga acts na bawal. Attempts or conspires to commit money laundering, then aids and abets kani mga accessory, di ba? Or counsels the commission of the money laundering. Then performs or fails to perform any act as a result of which he facilitates the offense of money laundering. duwa ni kabukloy. Either ikaw ang nabuhat, performs, or fails to perform any act. Meaning, kung ikaw bangko, then nakabalo ka na kanina mga transaction is covered transaction o katong mga suspicious transaction, wala nimo gi-report sa Anti-Money Laundering Council, automatic kasuhan gyapon ka aning money laundering. Duha mangi ikaw kani, duha kang transaction ang involved. Atong gitawag na to na covered transaction o suspicious transaction. So kung nainwa na transaction, automatic ang katong covered person, kisa gitong covered person, ato tong mga employer, mga bangko, naghihatagan ni mo kwarta. Covered person ang tawagan nila. So kung katong covered person, wala nila sumbong na atong covered transaction o suspicious transaction sa Anti-Money Laundering Council, within 5 to 10 days, automatic kasuhan sila sa Money Laundering Council. So, unsa ding kaning duwa na transaction. Covered transaction loy, kanitong in one banking day, sa isa ka adlaw, nagbutang ka og kwarta, nagisubra og 500,000. So, kung gisubra og 500,000, ang imong kwarta nagibutang, matawag na siya na covered transaction. Meaning, na-cover atong 500,000. So, automatic, i-freeze ang mga account, dayon, isumbong ka sa Anti-Money Laundering Council. Katong covered person, katong bangko na nakikita na, uy, sir, sobra lagi sa 500,000, ibutang na to ni covered transaction. Mag-watch yung report, ihatag nila sa Anti-Money Laundering Council na naay covered transaction na itabo. Then, ang ikadua, katong isa ka transaction, suspicious transaction. So, pag mo siya tag suspicious transaction, bisan pag wala, di abot sa 500,000 ang imo ang gibutang sa bangko. Basta kay suspicious siya, in a sense na may mo siya suspicious eh. Kay ang imo ang, for example, ang imo ang kanang trabaho, wala tag-istoryahan na dili tsada ang trabaho ani nila. Pero, kuan lang ba? For example, imong trabaho, ano ana lagi ang income dapat, for example, mamaligya ka balot. Ano ana lagi ang income dapat na makuha nimo sa isa ka adlaw. Pero natingalang bangko, tag 100,000 ang imo ang ginabutang sa isang adlaw. Then wala kay gibutang dito na source of income nimo, katulong balot. So ang tawag ana, suspicious transaction. Bisan pag wala siya gibut og 500,000, basta kay not commensurate sa imo ang trabaho, ang imong gibutang na income na ay imong gibutang sa bangko. Then wala sila kabalo asa ang source. Matawag na siya na suspicious transaction. So ang trabaho sa katong covered person, katong mga staff sa bangko, mag-buhat sa report na naay suspicious transaction na tabo. Ipasa dayon nila, i-report nila sa Money Laundering Council. So muna, nakabutang diriloy, fails to perform. Nga naman, katong covered person ang but pasabot na dapat ila ang i-report dito sa Anti-Money Laundering Council na naay naitabo na suspicious transaction o covered transaction. So, duwa na siya bukli. Covered transaction, katong gilapas in one banking day, 500,000. Dayon, katong suspicious transaction, dili commensurate sa mga karta. Muna gani, mag-require ang bangko na kanang na ipakuan sila, ipa-provide og source of income. ID, asang kuan. Or kung for example, nakadaog kang luto, dapat ibutang nimo ito, nakadaog kang luto. So, para dili ka may mag-suspicious. O covered transaction, para dili ka may mag-covered transaction, ayaw pag butang o 500,000. Gabi mo, mga 400,000 na. Para di siya maabutang sa covered transaction. So, ang ikuha na, perform or fail to perform. Money laundering is also committed by any covered person, knowing that a covered or suspicious transaction. Kitong yung sirili. Sa covered person, makatong mga staff sa bangko, mga Palawan Express, diba kato? Employer, tanang mga involved sa pagpadala sa kwarta or dito ginabutang ang kwarta, ang tawag sila na covered person. Then kabalo sila na covered transaction katong gisubra og
500,000 og suspicious transaction dili commensurate sa imong income pero wala nila gireport, di ba? So required sila diri sa anti-money laundering na balaod na i-report nila. Fails to do so, di ba? Committed, di ba? Kanito ang istorya na makakommit gyapon sila sa money laundering offense. So gi-compel, kanito ang istorya nila na i-compel sila na mag-report. Katong mga gabuhat, gi-prohibit, kani sila gi-compel. Di ganitong mga unlawful activity lang. Dapat dirigikan. Personal information or serious combination of involving or having relation to the following. Some of the crimes that can be considered for money laundering, for kidnapping, for ransom. Kidnapping for ransom. Importation or sale, administration, delivery, distribution, transportation, manufacture, and possession of prohibited drugs. Mga drugs. Plunder. Hijacking. Estafa. Violations of Consumer Act of the Philippines. Cybercrime. Is smuggling, robbery. Kanis sila tanan na mga gipang mention diri is kanis yung mga unlawful activity na need nato may bawaan na gikan gyud dira ang kwarta kay dirty money magini, mga illegal money. So para may bawaan nato dayon ato asang makasuhan og money laundering. So sa anti-money laundering. Manali. Stages. So, dito sa stages. Naitulo ka stages. The first stage in the washing cycle. The money are placed into the financial system. Like sa bangko ba? Mga bangko. Economy or smuggled out of country. Pwede sa ang Smith, casino. Kana. Ini. The aim is to remove. Ang goal gid ani kay ma-remove ang katong dirty money. Sa iyang location. Ang tawag ana placement. Yung meaning gi-place sa uban, sa lahi para dili siya may bawaan na dito gikan. Dayon the first attempt at concealment or disguise of layering. Diba placement man pinakauna? Layering. First attempt to disguise or walaon ang kwarta nga naman. Magbuhat sa different accounts. I-disguise without nang butang na. Designed to disguise the audit trail and provide anonymity. For example, kanang moving money in and out of the bank. Example, naka sa GCash, gibutang mo sa lain na bangko. Sa lain na bangko, gibutang mo sa nito. So, naasa yung mga financial transaction. So, kani ang tawag na layering. Dayon, imo din gibutangan mga different accounts. Kani, lahi ang accounts niya ni, lahi na yung accounts. So, layering, gipang layer niyo ba? So, placement, layering. Then, ikatulo, final stage is, unsa? Integration. Placement, layering, integration. Money is integrated into legitimate economic and financial system and assimilated in all other assets in the system. Dito. Gikuha niya. I-integrate niya dito sa legitimate or legal na negosyo. Then, pagawas di ba? Investment man, pagawas, kwarta na, ngayon mo nag-clean money. So, pinakauna, placement, gilayo. Gibutang sa isa ka covered person pagkatong mga involved sa transaction. Then sunod is layering, nagbutang kag mga layers, different accounts na involved ang mga transfer of funds, layering. Integration, butang na nimo sa legal na negosyo. Pag abot adto gi-invest nimo, pag invest nimo, pagawas, clean money na. So placement, layering, integration. Kana ang sa money laundering. Kana ilang ginabuhat. So anong dapat na makabaluan kay para sa placement pa lang atuan ang ma-detect if na ay money laundering. Okay. Ang balaod sa anti-money laundering is kaning RA 9162. 60. Amended na yon by RA 9194. Anti-money laundering Act of 2001. So, money laundering. Tima nito nyo. Ano yung kahit itong covered persons? Ano yung covered persons? Either natural or juridical ang covered person refers to non-banks, quasi-banks, trust entities, money changers. Kaning mga money changers, sabi ni. Kanang, di ba, dollars, pawn shops, mga remittances, sabi na. Kana siya tanan mga covered person ang tawag nila na. Dapat po regulate siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
Yeah. Transaction refers to any act establishing any right or obligation or giving rise to any contractual or legal relationship between the parties hereto. It also includes any movement of funds by any means with a covered institution. So, transaction. Na transaction na itabo. Burang establish mo ang right o obligation ba? For example, ihatag na ko sa mga nakay-rights diri na i-transfer speakers o kana. Transaction ang tawag na. Transaction. Covered transaction is a transaction in cash. Cash. Ang istorya na pag maabot og 500,000, within one banking day, okay na kung maabot og 500,000 sa duwa ka adlaw. 50 to 50. Yung isa gi one banking day, so automatic kuha na siya. Covered transaction ang matawagan. So kung ikaw ang negosyante na kay i-deposit na kuan bisa pag imo sa imong account, so pwede ra 400,000 o 499,000. 1,000 na lang kulang. O 4,999. O, di ba? Kuyawa kayo. 499,999. Agawi. Piso na kulang ha. So, di na siya matawag na covered transaction. Kaya nakabutang diri exist man. 500,000. Bisan ganig pa, kuha na, 5,000, di ba? Okay pa. Yung utang exist man. So, kung 500,000, 1 piso, o anak na. Gabi mo duwangan yung piso. Ay, ito suspicious transaction. Wala ka kabalo ba? Asa agikan. Wala na-identify ang client. Yan ang creation of anti-money laundering council. The Anti-Money Laundering Council is hereby created and shall be composed of the Governor of the Bangko Sentral ng Pilipinas as Chairman, the Commissioner of the Insurance Commission, and the Chairman of the Securities and Exchange Commission as members. One of the primary function of the AMLAC is to require and receive covered or suspicious transactions. Itong covered or suspicious. Ilan ang imbisigan eh? Ano yung primary function nila? Anti-Money Laundering Council. Can investigate suspicious covered transactions. Money laundering AMLA. Anti-Money Laundering Act ni. Jurisdiction of money laundering cases. Kisay na jurisdiction. Kisay na authority to try or trial. Ang regional trial courts shall have the jurisdiction to try all cases on money laundering. Those committed by public officers. Pero katong gi-commit sa public officers, katong mga private or conspiracy, which such public officers shall under the jurisdiction of Sandigan Bayan. Pero ang ang Sandigan Bayan, ang ilang jurisdiction dapat mo kuan siya og kanang salary grade 27. Pag salary grade 27 gani ka, dayon nag-commit ka og money laundering, dayon government ka officer. Or dili lang ang government officer, pati ang private person niya, nakatong nagka-conspiracy sa government officer, sa Sandigan Bayan ang jurisdiction na. Basta moabot sa salary grade 27. Katong mga dagko na na officialis ba? Sandigan Bayan. Prosecution of money laundering. Any person may be charged with and convicted of both the offense of money laundering and the unlawful activity as defined. The prosecution of any offense or violation under this act shall proceed independently of any proceeding relating to the unlawful activity. The elements of the offense of money laundering are separate and distinct from the elements of the na bisan pag sa drugs gikan, dili iusa ang drugs ug katong sa money laundering. Lahi ang kaso sa drugs, nagkuan kag folder di kasuhan nimo, lahi pud sa money laundering. So separate siya or distinct offense ang money laundering o gatong mga unlawful activity na imong buhat. So, separate. Example, katong plunder lo diba? Kasuhan ka plunder. Cybercrime, kasuhan ka. Dili siya mausa or mausa sa money laundering. Lahi ang kaso ato mga plunder, drugs o gatong mga unlawful activity, lahi po ang money laundering. So, separate sila. Freezing. Freezing of monetary instrument or property upon a verified ex parte with respect to in the interest of one side only or of an interested outside party petition by the AMLAC and after determination
that probable cause exists. That Gi-report sila, then ang probable cause, document of property is in a way related to an unlawful act. unlawful activity. The Court of Appeals may issue a freeze order which shall be effective in this. Ang CA, mag-issue og court order na kaning freeze, i-freeze ni mga account. So meaning, dili mo magamit yung mga account. So, aya ra po na siya maka-issue pag gisumbong sa katong sa covered person. So, kung wala gisumbong, kasuhan ng agyapon ng covered person. Aya ra po ma-freeze loy pag naay probable cause. Di ba? Actual belief na ang CA nakita, uy, naging na siya involvement sa kon ba. Bisan pag wala na kamatuod na na-involvement, basta kay na probable cause, actual belief na kanisa gikan atong mga unlawful activity. So, pwede na i-freeze. Pila ang kuno 6 months. Freeze na siya. Yung account. Ayun, there's no freeze fail, freeze sa account of freeze. Pero katong mga person na na-freeze ang account, freeze, File ang motion. to leave the freeze, order. Na magi-raise permi kuan na mag-motion. Masusub this motion before the expiration of the freeze order. So, kana. Pwede siya mo appeal. Pwede siya dili ma-appeal mo, file og motion. Lifting the freeze. Reporting of covered transactions. Covered institutions shall report to the AMLAC on covered transactions and suspicious transactions within 5 working days from occurrence thereof, unless the supervising authority concerned prescribes a longer period not exceeding 10 days. 14 days. So meaning no, pag makadawat sila og covered transaction o suspicious transaction, i-report nila na sa Anti-Money Laundering Council within 5 days. Pero pwede ma-extend, ma-limos sa 10 days. So kung dili sila ka-report, kasuhan sila. So, mo report di sila. Required di sila mag-report. So, muna karon nakabantay ka na mag-require na ang mga bangko o mga ID, mga source of income, asagikan ang income, kay kuan mo na sa money laundering requirements na. Para Okay tali. So, manaw ta. So, mangutan na ta. Kung sa ito pa talaga, ito ang atong na na-discuss kanina. Ay para ilang ikuan ang video ba tadawon. Para lagi makadawog sa atong muna eh. So, mangutan na ako. Then, comment down para ato ang ma-Gcash. Pero ang ulang ang Gcash mo ba? Ayun, nani. Easy. Diyos. Wala lang. may kwan. Ano ikuan? Pwede ba na Ako na lang. Alay, kanang difference between katong akong gipang kuan na difference niya. Admission and confession. Sige. Ato akong istorya na ganina bitaw. Na kanang na unsay kalainan sa admission and confession. So katong ma-impress, implied ba, unsay kalainan difference niya. Pwede niyo i-kuan sa comment section. Sa comment na lang. Unsay differences sa admission or confession? Confession. Comment lang unsay difference. Kaya kanina na-discuss na ako kanina. Kung naminaw mo, wala. Maka-answer mo. So 100 kapon, 100. First na makatubag maka-comment. Then tanawon na mo tong nag-comment kung nag-share ba, kung nag-likes. Sa akong page. Followers ba? Kay regalon og 100 pesos Gcash. So okay na to. Di ba? So tanawan lang niyo na video, kinsa itong makatubag, kato ang ako ang taga-Gcash. I-appeal na po inyong Gcash na number. Gcash number, lapag sad. So, lapag. Kauban ang answer ninyo. I-share, follow, dagan kayong matun-an diri na page. Then, sa sunod, magkuhan po kung katong animation na dili lang more on kanong video ba. Animation niyo makita na broad comics siya na style na makita ninyo unsa ang mga kadalasan ginapangutana sa mga civilian about sa law, sa crime, kana. So, pwede na ko na mabutang sa akong page. Dagang kumuto na ni. Salamat sa pagpaminaw. And God bless. Ugma na sad, ugma. Good night. Ugma sad na. So, hindi mo matupok ko. Ugma mo ni subscription.